Good morning! Yon, good morning! Bigla na lang lagi yan. Basta na lang. Ay, good morning ho sa ating mga giliw na taga-subaybay lagi ng ating Farmers Talk Live. Yes. Siyempre, Sabado ngayon. Oo, hindi, bukas linggo. Oo, diba? at sa susunod Lunes. Teka lang. Okay, so masaya ang ating araw na ito at tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid ng mga kaalaman ng Farmers Talk at ngayon naman ay narito po ang ating bangsa. Yes. Magandang Ayan. kitaan sa paitloging manok. Ayan. Ayan nga. Brown and white eggs, lalo na ngayon, may shortage. May shortage. So, yan ang ating topic ngayon. So, pag-uusapan natin ay manok na paitlogin. Ayun. Yes. Favorite ko pa- lalo na ngayon. Favorite ko pa naman yung itlog. Mahirap magka-shortage. Masarap talaga itlog. Hindi, ano ba yung shortage na pinag-uusapan natin dito? Kasi sabi, lalo na ngayon, may shortage. Shortage saan? Sa itlog. Itlog. Itlog shortage tayo. Yan ang ganun. problema natin. Demand sa itlog. Yes. Walang Marami nang kumakain ng itlog. Oo. Marami nang kumakain, mas lalo pang madami. Kasi nga, kukunti lang naman talaga ang supply ng itlog ngayon. So, dahil may shortage, napansin nyo ho ba na yung ating mga presyo ng itlog ngayon? Ay, mahal. Ang tindi, no? Kaya nga, eh. Nagulat ako. Ang pinakamaliit, yung small yata, 550. Wala lang 5. Dati Wala na. nakakabili ka ng 5. Oo, tama. Oo. Kasi sabi ko, ano ho yan? Magkano ho yan sa isuba? Hindi ho, 7, ha? Oo. Yung Lalo dati na sa, sa tindahan, 750. Yung pinakamalaki. Yung sete nga nila, yung size na itlog pang sais eh. Oo. Hindi na Talaga ganon kasi, ka. Nadyan. Yun lang talaga ang dumadating na size. Or minsan naman may ibang tindahan na yung isang size lang, isang bentahan lang, isang presyo lang sa isang size is Assorted Ah, ang ganon? tawag doon. Assorted ang tawag doon. Talaga. Lalo na pag mga small na tindahan. Edi maiiwan na yung ano nun. Kailangan pang piliing mabuti. Oo. Ang piwing dati kasi makakabili ka ng 4. Ngayon ang piwing 450 to 485. Taas na rin. Yes, Oo. mataas. Kaya pala. So mamaya alamin ho natin at papakita namin sa inyo yung datos na pinakita rin po ng Philippine Statistics Authority Yes. or PSA. Sila po lagi nagbibigay kasi ng mga report sa Malacanang. Ayan. So, focus I-adjust lang na natin natin ng konti. konti. Oh, ang Ayan. galing oh. Hindi nabasag. Hindi nabasag. natin, baka tumalun eh. Oh, yan. Yan, photo credit po sa ating mga kinuhanan ng picture sa internet. So, yan nakikita nyo po. Sasakupin natin ngayon ang puti at saka yung mga colored chickens. Parang sarap niya oh. Ang tanong, bakit nga ba marami nag-aalaga ng manok na paitlogin sa ating bansa? Yung dun sa ating mga brown or colored chickens saka sa white. Saka white. Bakit nga ba? Kasi maraming magpagagamitan eh. Hindi lang pang personal consumption sa bahay. Yun, sa mga businesses, pwede yung sa mga may mga kainan. Kasi iba hinahalo nila sa mga, as ingredient dun sa mga ibang menu nila. Saka Oo. hindi, yung mga, kumbaga, yung mga taong na andito lang sa yung sasabihin natin mga may hirap. Oo. Kasi bumili ka lang 6 pesos, may ulam ka na. Oo nga. Bumili ka, diba? At saka mga Madali. estudyante, Oo. yan ang pangunahing market At niya. saka uso-uso ang tapsilog. Yes. Ayun. Wala Bentelog. naman diba? Wala naman tapsilog na walang itlog. So, Oo. kailangan may itlog, Eh, diba? tapsi lang yun. Oo, Tapsi. tapsi lang. Eh, di Kailangan may itlog. mawawala na sa mundo yung tapsilog pag nawala itlog. Yes. Talaga, ang babaw natin. Ano pa ang dahilan bakit marami nag-aalaga ng paitloging manok? Dahil unang-una, hindi siya ganun ka-hard alagaan, kabigat alagaan. Dahil kung maliit lang yung puhunan, may balik ka agad sa atin. At saka yung iba, yung dati nag-aalaga ng baboy, nagsiship sila sa manok. Kasi syempre, ngayon, bababa ang baboy. So, nakikita nila maganda yung presyo ng manok. So, doon sila nag-venture ulit sa paitlogin naman. Sa iba naman, meron silang baboy, hindi nila binibitiwan, tapos may nagmamanok sila para in case sa maglaro Yes. ang presyo, meron pa rin silang kita bawi sa isa. Oo. Ganun naman. So, ang itlog ay napakaganda hong isang negosyo, kaya marami nag-aalaga ng paitlogin kasi araw-araw kung may itlog yan, may kita ka, may pagkain ka. Yun. So, napakarami hong dahilan kung bakit nag-aalaga ng paitloging manok. Pero,
basahin namin sa inyo para ma-update kayo ang report po ng Philippine Statistics Authority. Yan. Performance of Philippine Agriculture, April to June 2019. So, release date is August 7, 2019. Recent lang po ito. From Philippine Statistics Authority. Sa livestock and poultry, livestock production, which shared 17.41% in the total agricultural output, increased by 3.22% in the second quarter of 2019. Hog and dairy came up with output gains during the period. In the first half of 2019, livestock production grew by 2.24%. Then, poultry production went up by 4.14% and it accounted for 17.75% of the total agricultural output in the second quarter of 2019. Except for duck, all poultry commodities posted increased production. Nagtaasan. Tumaas From lahat. January to June 2019, poultry production increased by 4.73%. Yan. Ang laki ng Oo. So, kumaga, na-obserbahan yung pagtaas. Wag ho kayong maghanap ng July to August kasi ang pagre-report niyan quarterly. Oo. So, yan na yung Kasama na pinaka-latest. Latest hanggang June. So, nakita nyo, tumaas, na-obserbahan. At, ito pa ang report para ma-update kayo kung ano nangyari sa ating bansa sa industriya ng pagmamanukan. Oh, yan. So, makikita natin performance of Philippines Agriculture April to June 2019. So, value of production in agriculture, growth rates at constant 2,000 prices. Nakita nyo yan. Yan. Makikita natin yung crops. Down to 5.70%. Yan. So, ang laki ng idinaw, no? Oo. Pero, ang mahal Nagbagyo. Oh, yes. And then, pagdating sa livestock, tumaas ng 3.22%. So, pero makikita natin, doon sa poultry, tumaas siya ng 14.14%. Ayan nga, di ba? Mas mataas yan, Mas mataas sa livestock. Ibig sabihin, mas nadagdagan na nag-aalaga dito. Yes, Okay. oo. Pero sa fisheries, konti lang naman din ang tinaas. 1.90. 1.90. So, baba sa crops. Yes, ang At laki ito, na yung binaba sa crop. as of August 2019, reference po yan. Ano ho? Para alam nyo na latest yan. Yes. Yes, pagdating naman sa agriculture production percentage distribution, so pagdating sa crop, meron tayong 47.42. So, Laki, no? Malaki pa rin yung kinakain. Malaki pa rin naman yung total yung sama na pa. May babahagi niya. Oo. Pero Okay. pagdating dito sa fisheries, 17.41, konti lang yung itinaas dito sa poultry. Poultry is 70.75. So, medyo tumaas pa siya dito sa livestock. Livestock is 17.41. Same with fisheries. Yes. So, makikita mo may something 30 plus So, difference. ibig sabihin niya, yung sa livestock kasi, sakop po niya, may drawing naman, ano? Yes, may baboy, kambing, baka, pangkalahatan. livestock. Yan, Oo. okay. Ang poultry industry naman ay manok, Itik, tsaka ibang paitlogin. broiler, Ayan. kasama na yan. Oo. Oo. Sa fisheries, kahit anong klaseng isda, andyan na yan. Okay. Oo naman. Yung crops lahat-lahat na. Yes. So, yan po ay agricultural production. Ibig sabihin, yan ang naididistribute na produce o yung naaanin nila, naalagaan nila na parte ng kabuuang agricultural production. Hindi porket sinabi agricultural, tanim lang. Oo. Okay po? Kasama, lahat na yan. Eto pa. Ayan. So, Source pa rin natin PSA. yan. Kita So, niyo makikita yung natin yung value of chicken egg Volume, production. Volume. January to March 2017 to 2019. So, sinamarize na to. Oo, eto So, 2019. Oo. So, pagdating natin doon sa 2017, so makita natin medyo Mababa. bumababa. Pero pagdating ng 2018, so pataas siya up to 2019. Oo. Ngayong year na to, so malaki yung itinaas ng metric tons. Oo. So, ibig sabihin 142.01 metric Yes. tons. Oo. Pero, Tumaas. ang laki ng itinaas, almost 12, Oo. 11% ang itinaas niya. Oo. Sa makatwid, dumami ang produksyon ng itlog. Yes. Yan Pero ang ibig ngayon, sabihin kung niya. papansinin mo, kulang pa rin ang supply. Oo, kunulang. Oo. Bakit kaya? Kasi Yun marami lang. na rin Pilipino eh. Marami Oo, populasyon. Oo. Marami kumakain na rin ng itlog. Ilan na ba ang pumapasok sa elementary pa lang? 100,000 na eh. Mga Yes. eskwela. Oo. Okay. Ito Yeah. pa.
Yan na yung presyo. Yan to yung farm gate price. Mapapansin mo, noong 2017, malaki yung farm gate price. Yung 4.8. Yes, 4 pesos and 80. Yes, oo. Pagdating naman 2018, ito yung talagang baksak ng itlog. Itong talagang ang dami nabubulok that time last year. Pero ngayon, Pero mura lang, 4.59. Farm gate. oo. Pero ngayon mataas. Yes. Pero mataas pa rin naman yung growth rate ng ating layers. Chicken So, egg oo. commercial, Yeah. 4 pesos and 68 centavos ang farm gate price. Oo, kaya Biro mo, paglabas pa lang 4.68 kaya na. wala ka na makikitang 4 pesos sa tindahan. Oo. As in, 5 pesos na yung pinakamura at napakaliit nun. Small size. Yung 4.68 na yan, yun yung mga average Oo. Mga 60 grams. Yan yung karaniwang itlog na 5 pesos dapat. Oh, yan yung small. Oo. Small yan. So, lumalabas mga partners na talagang farm gate price pa lang mataas na. Kung ikaw ang nag-aalaga, ay hindi mo siya pwedeng ibagsak ang presyo. Saka factor na rin yun yung pagtaas ng feeds. Siyempre, hindi naman mangitlog kung wala tayong feeds. Tama ka dyan. Nahagit mo, feeds ang dahilan. Oo. Ayan. Pag sisiw ang inalagaan mo, alagaan mo yan for 2 weeks, ibubrood mo yan for 2 weeks. After 2 weeks to 6 weeks, yan, pwede mo nang mayroon silang sistema, tina-transfer na yan. Yes. So, bago mag-lay yung itlog, 6 weeks, maliliit pa lang, mga 1% pa lang yung production na. And then, yung pinaka-peak na is 18 weeks. So, susumahin mo 6 months. 5 to 6 months. Yes. Oo, usually kasi ang stages ng pag-aalaga ng isa-summarize lang ho namin kasi baka malay nyo, isang araw may seminar tayo. Yes, oo. No? So, isa-summarize lang. Mga next year na po. Yung tuho ng pag-aalaga ng paitloging manok ay una dyan yung paglilimlim and then yung growing period at meron tayong mga commercial poultry house na binubukod pa nila yan na kapag growing na andito, pag laying tsaka nila Yes, ililipat. ita-transfer doon sa mga cages na 2 to 3 isang cage na gano'n, Yes. 2 or 3 lang yung pagkakasya. So, sa makatwid ay maganda ho, kung sakali naman kayo backyard lang, hindi nyo naman kailangan magkaroon ng 3 bahagi ng kulungan, na brooding, growing, laying. Pwede naman nung sama-sama together na sa isang lugar. Yes. Oo. Together forever. Yes, forever. So, doon ho, marami kayong pwedeng itanong sa amin. Pwede nyo i-post ngayon. Sasagutin natin in particular para mahagip namin yung gusto ninyong malaman. Yes, opo. Di po? Paano gamitin ng Atovi sa mga paitloging manok or na layers? Ano nga ba? Ikaw na lang, miss. Sa layers, yan. From brooding tayo. Yes, from brooding po, ang una natin dyan ginagawa is maglalagay tayo ng technology doon sa pakain. Isang kutsara sa 1 kilo ng pakain. Tapos doon sa inumin is 4 liters ng water, 1 kutsarang Atovi. Within 15 days po yan. Pagkatapos ng 15 days, tapos na yung brooding stage natin, mag-ship na tayo sa tubig na lang yung ilalagay natin. So, ang dosage natin dyan, 4 na litrong tubig, 1 kutsarang Atovi. Painom nyo po yan everyday po na maglalagay kayo ng tubig is nakahalo na po yung Atovi doon, pampainom doon sa inyong layers. Kumbaga, maintenance na siya. Tuloy-tuloy. Oo. Ngayon, kung halimbawa, maramihan talaga dyan, sasalok na lang kayo sa 1 drum na tubig na may Atovi. 1 kilong Atovi, lagay nyo sa 1 drum, madali hong tandaan yan. Then, salok na lang kayo, lagay nyo. Yung makikita nyong mga Precipitate, residue na yan. don't mind it, kakainin din nila yan. Yes. Oo. Wag kayo mag-worry na ma-overdose sila kung araw-araw pa inumin. Kasi iba tinatanong, di ba kaya ma-overdose yun kung araw-araw mayroong Atovi yung Magsisilbi, tubig? makikita nyo yung lakas niya. Kasi subukan nyo, isang grupo nung mga manok, hindi nyo i-maintain yung Atovi. Tapos yung isa, maintain sa tubig. Makita nyo yung difference. Ayun. Yes. Mahirap magsalita. At saka yung iba din kasi nag-worry dahil maraming tubig yung nilagay nila. So, kung ilalagay ba nila yung Atovi doon, baka mapanis, baka masira. So, hindi po nasisira or napapanis ang Atovi sa tubig kahit gaano po siya. Kahit 1 year po siyang nakalagay doon, hindi po siya napapanis. Okay lang. Pag-usapan natin kung anong kaibahan. Meron o wala? Meron. Sige, ako sa wala. Ayan, sa walang technology, maikli lang ang panahon ng pagseserbisyo ng pag-iitlog at ito ay ikakal na. Kaya mas maliit ang kita.
Then, mas malansa ang itlog at karne ng manok. Nakakaranas ng prolapse ang manok. Tinatamaan ng sakit. Sa panahon ng molting period ay apektado ang pangingitlog. Nako, ang dami. Kapag merong technology, mas matagal na mapapakinabangan sa pag-iitlog, kaya mas mahabang panahon pakikinabangan at pagkakakitaan. Ang kal ay napapaitlog pa ng technology. Tama po yun. Totoo po yun. Mas healthy, clean and safe kainin ng itlog at karni. Walang prolapse, matibay sa sakit. Mas maikli ang molting period at hindi naapektado ang performance at iba pa. Yan ang gusto ko. Ayun, at iba pa. So nakita nyo po ang kaibahan ng meron at walang technology, and we refer to A2B and NBM technology. No, kasi po kapag po merong technology, nakita nyo naman, patikal nga napapaitlog pa ng technology, basta yung mga katangian makikita doon sa manok. Subok na natin yung culled chicken na yan, yung dati tayo nandun sa farm, na after 2 weeks na pakinabangan, binili, and then after mga 2 years pa, napakinabangan natin, napaitlogin pa Pero yan. mo, Kal, di kung halimbawa, ordinaryong sisiw, nagsimula sila, Oo. no? Tapos, normally, 1 year, maganda na yun tas retired. Pero dahil may technology ka, may extend yun up to plus, plus 2 years, 2 sabi years. mo. Oo. At saka yung karne, kasi bumibili tayo, no? Kasi kinakal na, syempre, masyadong payat na. Matigas Naguunahan pa. tayo na kung bumili, di ba? Ang sarap ng karne. Tsaka hindi siya matigas. Oo, yung mga bibilin mong kal, matigas yun. Pero Oo. itong in-extend mo, ay alaga kasi sa Saka iba yung technology, lasa kaya talaga. malambot. Iba yung lasa. Maging sa itlog. Subukan din kasi mahilig ako sa itlog. Nakatikim ako nung may technology, walang lansa talaga, at saka mas malinamnam yung lasa. Yung yolk niya, sarap. Ayun nga. Sarap. Hindi ka yung mataas ang cholesterol kasi meron tayong lab test niyan na itlog na galing sa manok na ginamitan ng technology. Ang nakasulat doon sa lab test ay walang bad cholesterol. Saka nakakita ng ganun, di ba? So ito ho, may technology na po kasi tayo ngayon, wag na kayong magtaka. So kung tayo po ay magiging abreast sa mga ganitong technology and innovations, makakatulong sa ating dagdag kita, sa ating pamilya, at higit sa lahat, protektado pa yung kalusugan natin. Yes. So, yan. Paano mag-alaga ng paitloging manok? Although pwede naman yung naka-free-range. Kaya lang, kung sasabihin natin yung timbangin natin yung talagang mas makaiwas sa sakit, lalo na walang technology, talagang dapat mas maganda nakakulong. Yes, oo. Mas mataas ang production. Yes. Tsaka nasa sa pagpili din ng lahi. Kasi dito sa Pilipinas, sa bansa natin, yung common na ginagamit natin for egg production is yung white chicken layers, yung decalb. Kasi sabi nila yung decalb, mas bukod sa mas maraming mag-produce yung number of eggs, Yes. yung size pa mismo mas malalaki. Mas malalaki. Yes, yeah. Yung lomo naman is maliliit, pero maganda rin yung production niya. Yun lang yung difference. At saka hindi lang yung dalawang yan. May high sex din. Oo, Ayun, meron marami. din. Actually, Marami tayo. eto, banggitin natin Yes. yung iba. Yes. Strains ng mga paitloging manok is Babcock, Yes. Decalb, H&N, Yeah. Loman LSL, Kimber, High-Sex White, Star-Cross. Although, itong mga ito po, mga kaibigan, merong mga, sabihin natin, merong mga company o dealers na may kanya-kanya silang dealer sa bawat brand. yes. So, bawat strain. Kayo na po ang bahalang mamili. Oo. Ayun. So, pero usually yung mga makikita natin dito sa may parting Batangas, decalb yan na Decalb, saka yung Oo. high sex. High sex. High sex. Ayun nga, yun nga, example na rin natin yung common na ginagamit is yung decalb nga. Kasi sinasabi kasi na medyo mild at temperament yung character nito. Talaga? So, maano lang kumbaga siya? mabait lang siya. So, mas madaling alagaan. Yes, it. Ayan. Tahimik lang sa kulungan. So, kung tayo na hindi siya free range or nakakulong. So, mas suited siya yung decalb na white chicken layer. Tapos, bukod pa dito, hindi na tayo mag-worry na, ayun nga, na kung kukulangin ba to sa pag-produce ng egg kasi nasa breed na niya na mag-produce siya ng marami. At the same time, yung quality mismo kasi malalaki. Dahil nag-worry nga tayo ngayon, palit na palit yung size ng itlog, tapos pamahal ng pamahal. Correct. So, kailangan ma-maintain natin tong gantong klase ng lahi ng white chicken layers. Anong kagandahan ng pag-aalaga nun? Bukod sa tamed siya, sa production niya, hanggang saan ang umaabot ang production niya? Kasi yung average weight ng
ng eggs nito, umaabot, di ba yung sinasabi nyo kanina, yung common is 60. Yes, 60, yes. Itong DeKalb is 63.1 ang average weight niya. Oh, So, malaki, no? Pang ano siya, classification ng large or XL, ano? So kung habang tumatagal, mas may, lalo na kung magandang nutrition yung ibibigay natin, mas may opportunity pa para mas makapag-produce siya ng magandang klase. At saka pag tumatanda kasi ang layers, mas lumalaki yung itlog, yung size. Ayun. Basta na ma-expand, no? Oo, syempre medyo malaki na yung kanyang nilalabasan. Labasan, oo. Saka syempre mas malaking opportunity para yun nga sa mga businesses yung kailangan mo mag-supply. Kung meron kang farm na ito yung inaalagaan mo, dun sa mga kailangan na maraming supply ng itlog, mas mapupunan mo yung pangangailangan nila. Oo. By the way, sa record po ng ating bansa, hang 1930s, nagsimulang pumasok ang mga imported breeds. Yes. Because nakita ng mga authorities ng araw na yung ating mga native breeds ay kailangang mas ma-improve ang production. Kaya nagsimulang pumasok. Yun ang history doon. Noong 1950s naman, as recorded sa ating mga tala sa PSA din, ay noon nag-boom ang poultry industry sa ating bansa, broiler and paitlogin, pero mas mataas daw ang sa paitlogin kasi saglit lang may pakinabang na ang tao. Ayun. So ang imported breeds natin may white, may colored. Yes. Yan, nagkakaintindihan po tayo niyan kasi may native din tayo eh. Ayun nga eh. Din tayo. Yes, ayun yung mga native natin, yung Darak, Parawakan, at saka yung Bisaya, tinatawag Bisaya o Panay. May banaba pa. Oo, yan yung mga gagandang breed na native natin. Yes. Oo, tsaka may ginawa na ngayon ng gobyerno na Pinoy, ano yun? Yung mga Pinoy breeds ng native natin na talagang nag-experiment sila. Oo. Kino-crossbreed nila yung same native pa rin. Pero may native na ikino-cross naman nila sa mga imported. Yes. Ang tawag nila doon ay improved chicken. Improved. So, siya ay hindi na purong native. Oo. Kaya pag dumadalo nga tayo sa mga seminar, pa-seminar ng ating pamahalaan, pinapakita pa nila sa mapa ng Pilipinas kung saan-saan merong pagmumula ng mga pure native breeds. And then they get those breeds, tapos crossbreed nila sa mga imported, and then the result is pinapangalanan nila ng bago. Yes. So kapag sinabing improve ang nabili ninyong manok, hindi po pure na native yan, ha? Para po sa ating mga bagong magmamanok. Crossbreed na sila. Crossbreed na siya ng native ng Pilipinas natin, na kung ano-anong breed yan, at saka ng imported. Ayun, ang pag-aalaga ng native chicken is madali lang po dito sa atin kasi hindi na natin kailangan masyadong gumastos kasi nga free-range sila. So yung mga pagkain is nakukuha lang din sa Paligid. paligid nila. Kahit dahon or mga Grass. dahon. Grass. At saka yung mga damo. Yes. Yun. Kaya ba yun? Hindi, parehas lang yun. At saka yung mga prutas natin na mga nasisira na, so pwede nilang pakinabangan. At the same time, kapag gumawa din tayo ng pakain, hindi din masyadong magastos. Dahil kung ano lang yung nasa paligid na available natin, improve lang natin yung nutrient na kailangan ng mga native chicken, so pwede na nating ipakain nang hindi na masyadong mataas yung cost natin. Correct. At saka yung pagdating din sa kalusugan ng mga manok, so masyadong mataas yung Matibay ang yung immune native. system ng ating native chicken. Yun yung pinakaano doon natin. At saka, kapag din, mas din to sa market dahil ngayon lasa niya is malasa, malinamnam, at saka yung quality ng itlog niya is masyadong madilaw yung itlog. So gusto yan ng mga lalo na ng mga pumupunta dito sa ating bansa. Special kapag nakahanda sa iyo native. Kasi ang isip kasi ng mga iba pag brown chicken organic. Yes. Ayun ang isip. Kasi kaisipan. nakikita natin dito yung mga foreigner mas gusto nilang kainin yung brown chicken. Kasi ngayon yun din thinking nila is organic at saka yung lasa talaga. So kaya mahal siya dahil ang iniisip ng ibang tao ng mga kumakain is mahal ito dahil native to, kakaiba ang lasa nito. And the itlog also. Yes. So, dito sa ating bansa, maganda po sana kung may promote natin ang ating sariling native chicken ng Pilipinas. So, meron tayong ilang mga professors na naringgan natin na mga salita na pangarap daw nila. Kung tumatanda na sila, hindi pa rin nila makita yung pangarap nila. Na hindi kasi sila makakapag-isip. Ang pinapangarap nila ay magkaroon daw ng sariling breed ang Pilipinas na
i-import naman ng ibang bansa. Yes. Hindi na tayo Hindi na tayo mag-aangkat. oo. Oo. Yung ating breed ang pangangarapin nila na mai-crossbreed sa kanila. Ayun. Ayun. Oo. Malay mo naman nga kasi ang dami mga scientists, ang dami mga genetics na professor na talagang ini-improve nila yung mga strain ng ating mga manok. Malay mo, after 100 years. Diba? Malay mo naman. Meron malapit-lapit na po tayo dyan. Malapit na. At saka ang maganda din kasi sa native, yung sa pangingitlog niya, tuloy-tuloy din naman yung pangingitlog ng mga native. Nagpipisa siya. Oo, nagpipisa. ng kanya. Hindi katulad ng Nagahalimlim. mga ibang strain na imported. Tamad. Hindi sila Layaserang naglilimlim. nanay. Hindi sila naglilimlim. Naglilimlim. Yun nga lang, ang ano doon, kapag ka nangitlog yung manok, so tanggalin mo na doon sa itlogan. Kasi sa ugali ng native chicken, pag naglilimlim, doon na siya. Pag nangitlog siya, lilimlim na niya na. Yung pangingitlog niya, tawag dito? Nadidelay. Nadidelay. Oo. Tama naman. Ayun. Tsaka dagdag tip din, kasi may mga palatandaan tayo kung yung inahin, pinili natin inahin, mahinang mangitlog. Kasi yung dyan, kapag mapapansin natin, pag maputla at saka medyo tuyo yung palong nila, then yung malamlam yung mata, tapos mahina silang kumain, tapos yung puwet nila kulay dilaw, tapos parang medyo, yung mga yan? Mga parang yung ma-observe natin na mahinang mangitlog ang isang inahin. Kasi Isang kaya inahing kung manok. tinanong yan mga partners, halos yung sinabi mo ay mga katangian din ng ikakal na. Ayun nga. Oo, kasi pag nag-i-inspect yung mga nagtitingin sa mga commercial farm, nagtataka ako kasi padadaanan sila, nakaganyan pa sila, tapos gaganon lang. Ganon. Halos konti lang yung dadamputin nila just to make sure na yung tama yung kanilang tingin. So, sa una, yung physical sa labas. Physical, oo. Bukod pa doon sa kinuha nila yung puwet, ginaganon, Oo. tapos sinusukat pa yan eh. Oo. Distansya mula sa sipit-sipitan hanggang doon sa pityo. Kapag Ayun isang daliri na lang daw na ganon, hindi na pwede. Kaya nga, yung iba naman ang ginagawa nila, sa picture din tinitignan kung ano yung malaking dibdib at may laman yung picture. Ibig Oo. sabihin, maganda Okay pa pa. rin siya. Maganda siya Mag-itlog. mangitlog. Tuloy pa rin siya mangitlog. At saka yung opposite na nandun sa sinabi ni Miss Rachel, yung puwet, hindi siya toyo, yung parang yung parang Maga. tambok, yung parang ganun siya. Oo. Kasi pag madilaw at kulubot, ano na yun? Ibig sabihin ng matambok, marami pang egg doon sa loob. Oo. So, may sunod-sunod pang magde-develop ng Meron itlog. pa. Oo. So kung ma-observe na natin yung gantong physical nila, tawag dito. Yun nga, makikita natin features. Ayun, para i-separate na natin sila dun sa ibang mga inaalagaan para Traditionally speaking. traditionally. Oo, pero ngayon, hindi mo naihiwalay. Oo. Hindi na natin maging problema yung ganitong Kasi hindi mo na condition. siya, hindi naman sa inaano po natin ang pagre-retire nila, pero hanggat kaya mo naman siya na ma-rejuvenate yung cells niya para mas maingganyo siyang mas sumigla, mangitlog, bumata, mas maganda, di ba? At saka tip lang din sa kanila, no? Yung kapag ka tayo ng native chicken. Kasi kapag ka native chicken daw, kapag bata pa yung native chicken at nangingitlog, huwag daw natin bibigyan ng mataas na ilaw. Kasi ibig sabihin, pinapatanda natin yung Pinapa-advance ka agad yung pag-mature nila. Mature yung kapag ka matanda naman at nangingitlog na, huwag naman natin dagdagan ng ilaw. Kasi nakaka-apekto daw yun sa hormones ng inahin. Yes, Mababa yung oo. production ng itlog. Yes. Yes. At saka isa din yun, ang sinasabi mo na bata pa lang kasi madali siya mangingitlog kaagad. Pag nangitlog kaagad na bata pa yung ating manok, ibig sabihin, mas madali siya magre-retire. Yes. Ibig sabihin naman na gano'n. Tsaka yung may nabasa ko sa research din na isa pang paraan para maparami daw itlog is yung paghahalo ng asin. Doon sa kanilang patoka. Because of the minerals? Yes. Pero dapat nasa tamang Renda. level lang. May Kasi rendahan yan. Pag yan ay pinakamadaming asin naman, yung magkakaroon naman ng diferensya. Oo. So, dapat naka-level lang. Di ba meron ng minerals sa feeds? Yes, Oh. pero naglalagay pa rin tayo ng Ng asin. konti? Pero in a minimal, mga 0.25, 0.3 lang ang nilalagay natin Ilan dyan. yung sinasabi sa research? Sabi kasi sa research, 200 grams daw sa bawat 2 sako ng patoka ang ihahalong asin. Is that Tama correct? lang mo Is naman. that Tama correct? lang naman siya. Tama Tama lang. lang. Ito lang ang kalalabasan po niya. So, ang sabi nila, makakatulong siya sa
pagdagdag ng production ng egg. Huwag lang sobrahan. Wag lang Sobra. sobra. Dapat Oo. nasa maximum lang yun. Pwede naman siya maging 100 to 250 hanggang 300 pwede. Depende sa stage. Yes. Kasi may mga booster, grower. Doon sa mga nung stages na yan, medyo matataasan natin yung level. Pero pagdating ng production, hanggang nasa 250 to 200. Siguro bukod natin mamaya-maya lang ng konti, yung tungkol sa nutrisyon na dapat ibigay para mas maganda ang kita sa mga paitloging manok. Okay? So, what else could we contribute to them tungkol sa pag-aalaga ng mga native at saka ng ating mga white layers? Ayun, meron pa din silang tinatawag na lip cutting sa pag-aalaga ng manok. Kasi Lip cutting? Lip cutting. Oo. Yung parang Dibik ang tawag doon. Dibik. Dibik yung Dibik. inaano. Ititibik mo. Pinuputol niya yung beak. Tuka. May machine dyan na parang Dibiking. mainit. Tapos iaano mo yung tuka. Kasi para maiwasan yung picking ng mga Sugatan. puwet. magkasugatan sila. Tsaka yung para hindi masayang yung mga pagkain na kinakain. Kasi nga, kung Oo. para maiwasan yung food waste. Oo. So, ayun. Kasi nga naman, pag sobrang tulis sa ganun, sige. Yes. Hindi katulad ng layer, ng broiler. Ang broiler hindi naman dinidibik. At saka ano kasi, tawag dito, pag, syempre, sama-sama doon, pag nagkatukaan, Oo. Oo. Kaya dapat i-maintain nila yung tamang stocking density sa bawat kulungan. Kaya ngayon ang talagang pinaka ginagamit po common ngayon ay yung binanggit ni Miss Ana kanina na battery cages. Yung battery cage na bibili nyo na po na isa akala mo bitbitan na parang lalagyan ba ng mga ibon, isang ganon or pet, di ba? So, mamimili ka na lang. Yung battery cage ba na bibilin mo ay pantatluhan, dalawahan lang, limahan. Pwede ka magpagawa ng ganon. Tapos ipapatong mo na lang sa parang hagdan na layer. Na kung nakatagilid siya is parang letter A, so talikuran. Kung isa naman side, isa lang, di ba? So, yan na po ang pinaka-common ngayon, lalo na sa backyard. Yes. But then sa commercial production, hindi ganon. Bahay talaga. Bahay talaga. Saka hindi mga automatic feeder na yan, waterer. Kasi, alam mo yun na nakita ko sa YouTube na machine na talaga. Yes. Computerized na lang. Yun ang magaganda. Yung malalaking farm yan. Yes. Ngayon, kung kayo po naman ay backyard at kaya nyo rin yung pabahay na style dahil medyo hindi naman sobrang sikip yung inyong lugar, pwede naman po yan yung mga naka-elevate. Ngayon, bahala na kayong mamili ng sahig na gagamitin nyo. Pwedeng yung pong ang gagawin nyo, liter type. Yung merong mga maaring palay, ipa, maaring mga balat ng mani, or halo, kusot at yung iba-iba ho. Yun ang liter type, sabihin. May sapin, may beddings. Yung iba naman ay talagang slat. Minsan kawayan na ganon, di ba? Na ang pagitan po sa bawat isa ng kawayan, yun di ba yung espasyo yung butas? 20, ano nga ba yun? Basta mga ganito lang. MM ba? Ayun, basta kayo na magtatansya na hindi lulusot ang paa, pero lulusot yung dumi. Ayun. Slatted, no? Okay, so, nasa design nyo na po yan. Importante lang sa housing, nakakatagos ang hangin. At hindi sila mababasa. Okay. Paano tayo kikita ng maganda sa paitloging manok? Yan, magandang kitaan sa native chicken at saka sa white layers. Ayan. Paano ba kikita dyan? Siyempre, sa marketing na itlog, unang-una yan. So, alam mo yung kung marami kang aalagaan o magsisimula ka pa lang, sa iyo pa lang hindi ka nabibili ng itlog, on consume mo na yan. Kasi naman, kung araw-araw mangingitlog yan, ipunin mo, saka mo ibenta sa mga kapitbahay o sa mga kamag-anak mo. O kaya, yun nga, kung may backyard farm ka na layers, tapos magsa-side business ka pa na kunyari, gagawa ka ng leche flan, pagbebenta mo, sarili mong produce yung itlog na hinahalo mo, doon di ka na bumibili. Ating value. So, dagdag din sa magiging, puhunan mo pa, sa susunod mo pang aalagaan. Ayun. Sa mga, yes ma'am, sa mga nag-aalaga, sa mga nagtitinda sa palengke, pag in-interview mo sila, sasabihin nila sa yung payo, no, katulad yung, ako may kaibigan na ganyan, bagsakan sa Blooming Treat ng mga itlog. Sabi niya, sa pagnenegosyo ng itlog, magandang kita niyan. Mahina na yung 30 pesos a tray or 60, ranging dyan.
nasa sayo yan kung mahusay ka. Dapat first in, first out. Yung unang dumating, yan ang unang mo ibebenta. So, kailangan yung positioning pa lang sa tindahan, laging bungad, bukas na bukas dapat ang tindahan mo, mapapasok. Tapos, ang mga patong-patong ng hanggang 12 dapat lamang. 12 trays lang. Kung mag-over ka doon, asahan mo may konting diferensya dyan. Crack. Ngayon, doon sa mga problema dyan, ang una na-encounter niya dyan ay yung pambulok. Kasi hindi mo naman talaga lahat ma-check yan. Maaring yung makuhanan mo ay minsan lolokohin ka. Na yun. No? Oo. So, alagaan lang ng suki yan. Sabi niya, kapag nakikita mong walang masyadong reklamo doon sa bumili sa'yo, mag-stick ka doon sa nagdi-deliver na yan. Pero kung hindi, magbago ka kasi niloloko ka. Pero kailangan matuto ka rin, sabi niya, na mag-obserba sa bawat itlog. Randomly, mag-check kang bigla kung saan-saan. Amuyin mo rin, dahil naamoy naman yung mabaho. Nakikita naman, maitim pag bulok pag na. maitim yan, bulok na yan. At higit sa lahat, sabi niya, na-inspectionin niyo yan, yung crack. Kapag merong crack na agad, ihiwalay mo na kahit hindi masyadong basag na basag. Hiwalay mo na yan. And then sila nga, merong kumukuha sa kanila, nakikita mo talaga yung bang lalagyan ng mayonnaise, hiwalay na agad nila yan. Yung pula, ginaganon lang ito lang saraan yung kamay. Ginaganon lang yan. Tapos ganyan, hiwalay. Yung puti dyan na babagsak, yung pula, yun ang sasalain niya, ganon. So, ang mga kumukuha yung mga nasa baking industry, mga leche plan, yan, lahat yan. Mura lang yan. At saka dapat ang itlog is 8 to 15 days na i-stock. So, pag more than doon, asahan mo yan. Alam naman ho natin pag bumili tayo ng itlog na niluto, kapag buo pa ho yun, wala pa hong 1 linggo yun. Pero kapag medyo kumakalat na ng konti lang, madaling na mabasag. Pag tumagal pa ng 2 weeks yan, ako, iba na ang tsura niyan. Basag ang pula. And siguro ang may titip pa natin mula sa negosyante, yun pong sinabi nung kaibigan ko nga na pwede ka mag-start bilang maliit na negosyante sa pagtitinda ng itlog. Kunyari, palengke, talagang palengke na maraming customer dyan. Pwede ka na mag-start sa 10,000. Kaya lang mabilis dapat ang mo. Wala namang masama kung hindi ka muna kumuha doon sa malakihan na truck. Kasi malakihan yan. Ang minsan ang kuha niya talaga 100,000 ang halaga ng pera mo. So, pwedeng humango ka muna. Lumayo-layo ka lang. Patong ka lang ng konti. Parang ginagawa nung ibang mga hardware. Naglalagay ka lang ng konting pwestong ganyan. May nakasabit kang mga PVC type. Pero may Pero o-order ka sa kabila. Trading, So, ganun din, mag-start ka. Kasi ako, nag-start ako nan. Actually, nagtinda ako ng itlog sa amin. Sa bahay lang, ang binabaksakan ko yung mga tindahan. So, nakaka 50 trays ako a week. Kita mo. So, malaki din. Depende kasi, syempre, yung kinukuhanan kong supplier, ang tawag daw, may tracking kasi dinideliver sa akin. So, yun naman, pag may basag talaga, pinapaltan. So, yun lang talaga, magkaroon ka lang ng, yung customer mo, yun lang, medyo dapat huwag ka magpapautang. Tapos, Miss ayun nga, nabanggit ni Miss Ana na kapag sa pagninegosyo din ng itlog, so mas maganda din na pumili ka rin ng lugar na matao. Lalo na sa school, yung tabing mga daan, at least mapapansin ka agad yung paninda mo, yung itlog. At saka, yun nga, kung marunong ka naman mag-sales stock at yung kaya mo pa namang iangat pa or ibaba pa yung presyo na binigay sa iyo, so mas maganda. Huwag masyadong mataas ang tubo. Konti lang. Ikakapture mo lang. Yung sa lugar mo nga lang na ang daming tindahan sa amin. Kaya nga. Talaga pinupuntahan ko yung meron po kayong sa akin na kayo kami na maghuhulog sa'yo. Saka i-deliver mo. Siyempre, manual may taga-deliver naman ako. Para hindi na nila isasamang bilin sa palengke na wala na silang mabitbit pag yan ang bitbit nila na iba. So, yung itlog naman na brown, pag-usapan natin yan. Maganda ang presyo niyan ngayon. Di ba, Miss Cheryl? Yes, 10 pesos per piece ang isang brown egg. Retail ba yon o wholesale? Retail yan. Retail pa yan. Retail. Retail. Retail yan. Nakikita mo sa internet nga, 300 pesos. 300 pesos per yun? Hindi yun 30 ha. 20 or... 30 yun. 30 kasi 10 30 pieces yun. Wow. Parang
187 yung So, bili ko. ay di mas Ay, mura yun. Oo. Pero pag sinabi brown yan? Pag Ay, naku, wag po kayong paloko ha. Baka naman tsaa lang. Pero Tsaa pag lang ang talagang pinangano organic, kulay. 300 pesos per tray. 12 piraso lang yung 187. Kaya. Ikaw naman sabi Ano mo. naman nakaka-tense ka. Oo, kasi baka naloko ka na. Kasi minsan nilulublob po sa tsaa para maging brown. Oo. Kinukulayan lang pala. Saka hindi, ang brown chicken kasi makapal yung shell. Ah, ah. Kaysa dun sa white egg. Ito ay titip Identify namin sa mo inyo. naman. Paano malalaman yung brown egg na binili mo na akala mo organic ay sa tsaa o hindi sa tsaa? Ang isa lang ho ang alam ko na tip. Pag makintab, tunay yan. Okay. Kapag bland ang kulay, pinakulayan sa tsaa yan. Okay. Paano kapag sa ibabaw parang Kahit i-shine mo na i-shine nyo, hindi pa rin brown kikintab lang, sa yan. ilalim may brown. Ay, yan. Hindi pantay ang hindi pantay. Oo, kasi dapat, kasi ang brown egg, kailangan pantay-pantay ang kulay, iisa. Kahit ibalik-balik ta rin mo yan, iisa pa rin yung lalabas. Wala lalabas sa patsi-patsi ang Yes. kulay. Kung di naman yung pugo, kasi Hindi ang naman pugo, yung breed niya. Hindi maayos ang pagkakasya. So, maganda hong kita ngayon, samantalahin nyo. Mag-alaga Yes. kayo, saglit lang naman, may itlog. Agapan nyo lang, hindi. Kasi most of the time, mga alas 3, yung badang hapon sila nag-iitlog. Kolektahin nyo agad. Kasi sabi ng mga nag-aalaga, ng mga, lalo ng mga commercial farm, kapag hindi nyo kinolekta yan, yung manok pag naabot yan at kinulang pala sa pag-inom-inom yung manok, tukayan, butas sa Ayun. mga itlog lagi. Oo, saka hindi, may naisip lang ako. Oo. Meron na ba nag-produce ng brown chicken na salted egg? Brown chicken na salted? Yes. Wala pa ko na-encounter. O, diba? O, Diba maganda Pwede yun? ba? Parang, Oo. brown chicken. Kasi ang brown chicken, syempre bago ka mag-produce ng salted egg, kailangan makapal at least ang shell. Oo. Makapal ang shell ng brown. Oo. So, pwede natin Pwede. Kung yung chicken Diba? nga na white yung table Diba? eggs, Saka, diba? ginagawang Ganda maalat. ng kulay ng Hindi na kailangan yolk, gawing diba? kulay. No. Sige, try Tama, natin. tama. Go tayo dyan. Idea yan. Negosyo. Sige, tingnan natin. Oo. Salted egg. Organic salted egg. Mas mataas ang bentahan niyan. Dahil may may salted egg, pwede din ba siya gawing balot? Kailangan pag gawing balot, kailangan may Akala ko yan. naman super- May similya yan. Dapat may similya. Oo, may similya. Pero traditionally speaking, sa amin po sa Team Atobi, naniniwala kami na kung may technology, talagang masasabi mong organic yan. Safe, clean, and healthy food. Although ngayon po, may belief sila. No, traditionally speaking, na kapag ni-range mo lang, pinakawalan mo ang manok na yan na nangiitlog at nag-itlog siya ay organic na. Kumain ng damo, organic na. Sa amin po, na aming pananaw po sa Team Atobi, ay hindi ka pa rin nakakasiguro. Kung walang technology, tapos free-range, hindi ho natin nabantayan kung anong mga kinain yan sa labas. Nasa management pa rin yan farman. Tsaka pag free-range ka, lagi yung kinakain nila, yung bulate. Tapos, kumakain talaga yan, lalo na yung mga native ng damo. Yung sinasabi. Pero mas maganda pa rin, pakainin mo rin yun ng mga kamote, kamoting bagin, kamoting kahoy. Kasi Pwede. nakakaganda ng yolk. Yung mga ganang Yan, ipapakain natin. pag-usapan na natin yung nutrition. Yes, yun na yun. So, nakakapagpapula ng itlog Yes, yung ng yolk. kamoting kahoy, kamoting bagin, yung mga talbos-talbos, malunggay, pwede natin ipakain sa kanila yung mga snail. Oo. Yung bang mga commercial feeds, meron nang nilalagay na pampapula ng yolk. Yan O yung- baka hindi nyo po alam yun, totoo yun. Kahit Yes. kung hindi organic na talagang free range, pwedeng maging mapula ang yolk. Yes, may pigmenter silang nilalagay dyan. Pigmenter. Pigmenter po ang tawag doon. Depende kung anong klaseng pigmenter na galing sa plants or may mga synthetic lang. Ingat po tayo. Oo, hindi porket kasi minsan ang batayan yung kulay ng yolk. Pero hindi po yun dahil meron na ngayong pangkulay. At saka sabi sa studies, kung maputla yung yolk ng itlog or sa maganda, wala namang nutritional difference. Ganun pa rin yan. Kahit ipatest natin, ang nagiging problem, ang nagiging difference lang yung kulay. Pero same nutrient Boy, content. ganun pala no? Maputla't hindi maputla. Syempre tayo, nasanay Wala. tayo. Kasi syempre, pag medyo
yellow-orange, mataas ang carotene nito, mas mataas ang protein. Pero sa mga nag-experiment, yung mga special na nag-study nito, walang difference sa nutrient. Oo. Pag nangingitlog na yung manok, at least, depende sa strain may 110 to 125. Once ka lang yung iba, twice a day lang nagpapakain. So, yung 125 mo, hahatiin mo sa maghapon yun lang ay papakain mo. Hindi pwedeng ma-overfeeding ang kasi hindi maapektuhan yung egg production nila. Ayun. Okay. Yes. So, kasi meron minsan nagtatanong kung gaano karami papakain nila per day, ilang beses magpapakain. Depende po sa strain kasi yung mga strain na yan, may feeding guide talaga. Ito lang dapat ipapakain mo. Pero normally, mga 125 grams lang po ang kinakain ng layer. Maghapon po yan per Layer, day. umiitlog na. Yes. 125 grams per day per head lang ang kanilang kinakain. Ngayon, yung sinabi natin Cal, ano ba ang nakapagpa-extend ng pag-iitlog sa kanila? Ano ba yung binibigay natin technology? Yes. Hindi ba nilagyan natin ng NBM yan? Katulad nung kay Mama Edith ba yun? Duldulaw? Edith ang pangalan niya, no? Duldulaw and Efren ba? So, sila, magkakal na sana ng manok. Taga San Jose, Batangas po yun. Ngayon, nung mabalitaan nila na pwede pa palang extend, dahil ginawa natin yan sa demo farm, ay sinubukan nila kung totoo. So, naglagay sila ng kalahating kilo ng NBM sa isang sakong 50 kilos na feeds. Okay. So, at saka nilagyan nila ng Atobi sa inumin. So, sa feeds, NBM, sa tubig, Atobi. So, ano nangyari? Na-extend nga. Yes. So, meron po tayong YouTube niyan nung kila Ma'am Edith Duldulaw, Goshen Farm sa San Jose. So, yung kanilang na-extend pa na nagserbisyo pa yan. So, kita pandagdag yan. Pero kung hindi kayo naka-technology, tapos agad ang inyong negosyo, palit na naman kayo ng flock nyo. Oo, normally kasi 1.8, kinakald na yung layer. So, sa atin, pwede ka mag-cald ng mga 3 years or mahigit pa, depende kung ano yung production niya. May extend talaga. At saka dito may din sa atin, may Tanong. nag-share, sabi Apo. niya, M. Layora, sabi niya, Laroya. yes, Atobi, very good. Napapaitlog nito ang calves. I have tried it and really works. Parang rejuvenated. Mga Parang bumata, rejuvenated. Yes. Oo. Ay, salamat po. Anong pangalan niya? Si M. Laroya. M. Laroya. Salamat po ng marami Thank for you po. sharing. Yes. Meron pa ba, Miss Cheryl? Ala na. Okay. Mga questions? May sinasabi rin sila at madalas natin ma-encounter ito sa Facebook na message na sabi nila sa reviews, nagkaka-prolapse ang manok kapag Ayun na. naka-atobi. Abam, sobrang naman ang bilib natin sa atobi na masyadong malaki, gagahigante ang ilalabas sa itlog para magka-prolapse ang manok. Hindi po totoo yun. Diba? Hindi totoo. Hindi po totoo yan. Kasi ang Papatunayan niya, no? Oo, kasi nangingitlog, di ba? Kasi ang ginagawa nga ng technology is ayusin yung cells ng ating mga alagang hayop. So, ibig sabihin, kapag naayos niya yung cells, pati yung quality ng itlog, syempre, inaayos. So, ang ginagawa lang po dyan, pagka nagka-prolapse, ang ginagawa nga nung iba is isang kilong feeds, 2 kutsara, within 2 kutsarang 2 kutsarang technology. Yun. Atobi. Oo. So, within mga 2 weeks, bumabalik na po yung Bumabalik, hindi bumabalik na yung laman, pumapasok na, Ayun. nawawala na yung prolapse. Okay. Kala ko, babalik na naman yung prolapse. Ayun. Yun. Nawawala Nawawala. yung prolapse. Nakakatulong para hindi na magkaroon ng ganong condition. prolapse. Yes. So, tsaka yung itlog, kasi sabi nila malaki daw, di ba? Hindi. Hindi naman po exaggerated na sobrang laki na parang mabawasak na yung Kasi tingnan natin yung age ng layers. Kaya sabi ko nga, habang tumatagal o habang tumatanda, lumalaki yung itlog na puproduce nila. Hindi naman to. Oo, hindi naman. Hindi naman kasing laki ng ostrich na parang, Oo. di ba? Oo. Hindi naman. Nagiging firm ang sipit-sipitan ng manok. Kaya pag lumabas ang itlog, hindi po niya kayang paluwain o pabuwain ang sipit-sipita ng manok. Naalala ko kasi yung sinabi nito, natawa tuloy ako. Noong nakaraang edition namin ng Yes. Farmer's Talk. So, walang prolapse. Malinaw po yan kapag may Atobi Yes. technology. Okay?
Ngayon, doon sa tibay ng sakit, ano ba ang nagiging sakit ng mga chicken na paitlogin? Coryza. Isa. Ano ba yung coryza? Virus, ano? Yes. Oh. Mga sipon. Sipon, oo. Dahil mahina ang kanilang respiratory. Yes. Avian flu ba? Avian. Avian flu. Virus din yan. Influenza. Avian Influenza. Yung mga kuto-kuto, nako, madalas yan. Coccidiosis. Oo. Yan yung mga diarrhea naman sa Coccidiosis, oo. sa chicken. So kung naka-technology, ayun, mas isa pa nga sa function ng technology is patibayin yung immune system ng alagang hayop. So, parang pang-prevention na agad siya bago pa man dumating yung virus. Kumbaga, may shield na siya, may Kaya sangga. na labanan. Protected na sila. Well protected. Kasi kapag may technology po, mga kaibigan, yung mismong sarili niyang immune system, Ayun. mga antibodies ang lalaban sa mga virus na ito. Kaya hindi siya maapektuhan. Yung singaw din ng katawan ng manok, malansa yan kaya nga naglalangaw-langaw, di ba? Ngayon, kung may technology po tayo, mapapansin nyo, dalang. Minimal talaga. Ng problema dyan. Kasi yung singaw, hindi na ganun kalansa. Kaya pati yung paghapo nila, di ba, madalas nakasalampak silang ganun, nakaupo, Yun, madalas kung yan ay pre-range, marami siyang mga kagat-kagat dito, napupudpud yung dibdib niya. Dahil doon sa mga kuto-kuto, at saka skin disease. Kapag naka-technology, hindi ho kayo magkakaproblema sa ganyan. Yes. And the molting period, paano ba yun sa molting period nila? Apektado ba? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iitlog. Kasi usually, pag molting period, naapektuhan yung egg production. Pero pag naka-technology, tuloy-tuloy, mas na-extend pa yung panahon ng pangingitlog. Yeah. Mas napapaikli ang molting period. Yes. Ayan. Alright, so nabigyan namin sa inyo ilang mga advantages. Marami pa po actually. Basta ho magtanong lang po sa ating message din Baka meron ng mga tanong nyo, babasahin namin yan. Alright? So, punta ho tayo sa next slides. Alright. Q&A portion. Meron pa ba tayong i-share na iba pa bago sa Q&A? Miss Dito baka Cherry? may mga tanong tayo dito Okay, sa Q&A na po tayo. Halo-halo na po ito. Pwedeng Yes. tungkol sa manok, sa baboy, lahat po. Halaman. Yes, may tanong dito galing kay J. Jose. Good morning po, Timatovi. Pwede po ba ang 50-50 WHBF Atovi, NBM at saka yung natural feeds na fermented feeds, probiotics? Salamat po. plus probiotics. Yes, pwede naman po yan. Pwede natin gamitin yan. O kung yun yung mixture nyo, pwede pong gamitin. Okay. Alright, basahin na natin mula sa top. Yes. Mahagip natin yung tanong nila. Sino yung una? Yan, si Pahu Nahaw. Good morning, Philippines, Team Atovi. Palakahin ng konti. Palalaki natin. Tsaka nga pala, habang pinapalaki yan, sabihin ko lang yung isang tanong, isa nating suki sa 1:5. Ayun, sige. Yun. Sabi niya, yung kanyang, yung biik na dumedede sa inahin, nagtatae ng puti. Sabi ko naman, sagutin na natin yan, Okay na yan. ay milk scouring po yan. Sumusobra siya sa pagdede. So marami siya na dedede kaya may milk scouring. Ang pinagagawa natin dyan ay pinapataas natin ang dosage yung sa nanay niya, 2 kutsara, at dahil namamayat na raw yung biik, ay pinalagyan na rin natin siya. Yung sa biik, pinasusumpakan na natin ng Atobi. Ayun. Mga ilang days na yung biik? Ano pa lang, 1 week O 1 week, pwede na siyang Oo. i-supplement ng Yun. feeds. Oo. Pakainin na nila So, ng feeds. nagmi-milk scouring. Sumasobra na ang dami ng gatas na dinidede. Kaya nagtae sa gatas. Ayun. Salamat po. Ito pa ang tanong. Abati ba yan? Yan, si Benmar Huerte. Hello, I'm here again. Thanks sa mga sagot niyo last week. Ay, salamat din po. Si Juan Correct. Yes, good morning. Si Naida Tabing, good morning. Ay, ma'am. Yes, Ma'am She Delfino. Hello po, gusto ko din mag-layer chicken na bibilhin kong kal. Napanood ko po kasi dati sa previous video nyo na pwede pa mangitlog pag ginamitan ng Atobi at Pugo. Totoo po yun. Yan, tama po. Basta po yung katangian nga pala, hindi pa natin nasabi. Oo, nalaktawan natin mga partners. Ang bibilin yung kal, yung hindi pa po masyadong sarado na tuyo, na sarado yung puwit niya, yung sipita niya, itlugan.
Plus, kailan mapula pa ang palong. Ayun. Tapos, wala hong basa-basa na kala mo may worm siya sa puwitan. Baka may parasite siya. At saka walang, yung sa mata niya, Hindi madilaw. hindi yung nagluluha-luha. Pagka active pa siya. Oo. So, pag kumuha kayo doon sa mga nagbebenta sa daan, yun ang hanapin yung Pero katangian. actually, ang mata ng mga manok is colorblind yung mga yan. Mas na-identify nila yung red color. Yes. Trivia. Yes. Next. Yan, si Juan Kureg. Annyeonghaseyo, Team Ato B from Korea. First time ko po manood stream live kasi madalas sa YouTube lang po ako from 9 a.m. to 7 p.m. Salamat po mga education na binibigay nyo at saya. Nakakatanggal po ng pagod. Wow, salamat Thank po. you. Yes, good morning kay Divina, kay Hindi Apostol. Good morning, Morning Team Ato po. B. Good morning kay Charlie Maniebo and M. Laroya. Good morning. Ayan, okay. Ayan, na-mention na natin kanina. Ano yan? Oo, Ato si- B's good. Yan, Thank you Sir po. Jose. Ayan, si Sir Richard Parnada. Good morning. Yes, si Fesulon. Good morning. Si Mark Jason Pantoliana. Hi po, Team Atobi. May reseller po ba kayo dito sa Mindanao area? Thanks po. Ako, wala pa Wala po. pa tayong reseller dyan. Oo, kaya pinapadala lang natin. Ayan, Sir Roel Yap. Good morning. Yes, good morning kay Miss Luz. Ma'am Luz, Yes. good morning. Kay Bebot Lebres Bourbon. Good morning. Si Bernardo Libunaw. Good morning. Yes, si Sir Bebot may tanong. Thanks received my 2 kilos Ato B watching from Cebu. Ayan, salamat po. Thank you. Ayan, sabi niya rin, when po kaya available WDF? Yes, so yung dog food natin, dog hindi po food. natin sa mahal po ng raw mats, baka hindi na Sobrang po tayo mahal. makapag-produce. Oo. Kasi ang magiging costing nan is 350 na per kilo. Oo, kaya hindi viable. Si Dana Rod Edward Dinosa. Hello po, Team Atobi. I really want to use your product. Thank you. Thank you. And Sir Mario Dangle, good morning. Ayan, hindi ko mabasa. Cebu, ma'am, pwede at magkano puhunan? Po. Cebu? Cebu. From Cebu siguro. Puhunan. Puhunan. Puhunan sa pagmamanukan? Medyo malaki ideya. kasi. Ano na yan? Pagpalagay mo kung RTL ka, ang RTL ngayon is 275 Isa. per head. Per Oo. head. So, Ilang panahon lang? Kung, Ilang panahon lang hintayin niya pag RTL? 1 week lang naman yan. Kita nyo, 1 week lang, may itlog na. Oo, depende sa strain na gagamitin mo o bibilihin mo. 275 kung may 10 ka, may 2,750 plus yung feeds mo, palagay mo 1,450. So, mahaba-haba mo na yung gagamitin. Mag-assume ka ng mga 10,000 10,000 sa ilang piraso? sa 10. 10. O, papalagay mo na hanggang 12 yan, pwede. Okay. Ayan, kay Joseph Sa Dolo. bagay, Wala pwede pang naman. ano yan, Hindi, sandali Wala lang. pang Sige, cages sige. yan. Hindi, sa Wala pang bagay. cages. Samantala, yung 1:5 naman pwede niyang pang ano dun eh. Kasi free-range. Oo. Pwedeng pang dagdag. Yes, kung free range ka, wala problema. Oo. Ilagyan mo lang yan ng lambat sa maano, tapos ipakawala mo. So, approximate mga 10,000. Oh, makakaminos Oo. kayo. Okay, go po. Ayan, si Joseph Dolor, matry ko na yan. Wala naman nangyari. Alin Ano po po ang kaya na-try yun? yun? Ano po kaya ang natry niya? Oo. Ano ang na-try nyo? Oo. Pakisabi lang. Ayan. Si Sir Francis Anthony Yap Lorenzo, shout out kay Leonard Amatorio. Doc. Yes. Good Hey, morning. next Bilo, good morning. Morning. Kay Sir Layog Berto Binhamin. Long time no watching. Yes, sir. Kailan natin na ano Oo si nga. Sir? Oo nga, absent kayo. Hello po. And kay Laura Joyce Laura, good morning, Team Atobi. Morning. Ayan, good morning. Delmon Canlas, good morning po. Morning. Kay Richard Parnada. Parnada. Good morning din po sa inyo, Team Atobi. Good Yes, morning. good morning din. Okay. Sana magbalik ng text or message yung nagsabi, Yes. wala Oo, rin wala nangyari. nangyari. Alin yung nawala nangyari? Kasi kung ang tinutukoy niya doon ay yung pag-aalaga ng paitlogin, ay bakit kayo lang ang ganun? Isipin niyo yan, maaaring meron kayong mali doon. Maaaring Hindi kayong natin. mag-aral pa naman, wala namang masama na Yes. mag-try, huwag kayong susuko. Yes. Ngayon, kung sasabihin naman ninyo, ay walang nangyari sa paggamit ng technology, baka maliho ang paggamit Yung nyo. O procedure. hindi nyo natitiyak na nagagamit kasi minsan di nyo nababantayan, hindi kayo hands-on. Yes. So, imposible na hindi
magkaroon ng magandang resulta. I-guide namin kayo, mag-message uli kayo. Ano ho? Yan, humabol si Ma'am Joyce Laura. Good morning, Team Atobi watching from Montreal. Oy, good morning. Yung pong ating mga kababayan na nanonood ngayon, pag kayo naman ay possible na makadaan sa opisina dito sa Muntinlupa, pumunta kayo. Pwede ho namin kayong i-one-on-one na seminar. Yes. Kung ano man yung gusto nyong malaman para hindi kayo basta lumulusong sa isang bagay na alaman lang kayong ample knowledge. Yes. Tama po yan. Okay, so kami po ay nagpapasalamat at muling nag-aanyaya sa inyo sa isa pang susunod na edition ng Farmer's Talk. Antabayan niyo yung topic sa Facebook. Yan. And so, Always remember, Team Atobi will continue to educate, Share and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi naghina ang loob, determinado ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala